So, hindi na natin tinapos, no? Kasi masyado nang malaki yung lamang. So, obviously, tapos na yung laro. So, 3-2 na. 3-2 na yung PBA Governors Cup Finals. Lamang yung TNT. So, kung ang Hinebra nag-adjust with LA, ang ang TNT nag-adjust, putting Kelly Williams in place of JP Eram. So, ano nangyari doon? It forces Japet Aguilar to overcommit. Okay? Kasi, ganun yon. Yung mga gwardya ng TNT, Nambatak, si Pugoy, talagang ano yan, umaatake ng depensa yan. So, anong gagawin? Japet is the last line. Pwersado siyang dumipensa. Tulungan yung mga kampi niya. So, yung sinasabi nga, sa likod ng depensa ng Hinebra, nandun si Kelly Williams. Umiscore si Kelly Williams ng 7 straight points. Meron pa nga siyang dunk na hindi pumasok sayang. So, para sa akin I got nothing against Hinebra fans. Pero I think yung pagkawala ni Jamie Malonzo, yung pagkawala ni Jeremiah Gray, malaking dagok yun kasi Jody Vance hindi naglaro dahil namamaga yung tuhod. What did Jody Vance brings? Hindi lang offense. Jody Vance brings defense and passing. So pag umupo si Japet, parang hindi mo rin na-miss si Japet kasi kabisado ni Vance yung sistema at marunong siyang dumipensa. Yun ang kailangan ng Hinebra, two-way players. Kasi, anong mangyari? Pag hindi mo na-depensahan yun, mapipilitan si Brownlee na tulungan ka. Nasasacrifice yung offense ni Brownlee. Ang bantay na ni Brownlee si RSJ. So, ano yun? Nahihirapan si Brownlee umiscore. Obligado si Brownlee umiscore. 8 points lang si Brownlee nitong game na to. So, para sa akin, having Jeremiah Gray and Jamie Malonzo, parang parang pwede mong pag-combine yun. Pwede mo combine si Mav. Kung pinagpahinga mo si Scotty, si Mav, si Maya, tapos si Holt, pati si Jamie. So, dalawang 6'4", tatlong 6'4". Disruptive na yun. Pwede nilang bantayan si Nambatak, si Castro, si Pugoy. Pwede nilang i-pick up yung 94 feet pressure. At saka syempre, mismatch. Force mo yung double team. Pag nag-force mo yung double team, may libre. Or pag long close out, makaka-atake, napaka-athletic ni Jeremiah at saka ni Malonzo. And of course, Jamie Malonzo can rebound, can push the ball. The same thing with Jeremiah Gray. Si Jeremiah Gray may shooting. Aside from being a good help side defender, si Jeremiah Gray pwede mong asahan sa 3 points. And si Jeremiah Gray, kahit saan yan, threat yan. Hindi mo pwedeng bitawan yan kasi titira yan. So not having them on the Hinebra lineup, kahit yun lang, yung dalawang player na yun, kahit yung point guard nila, it could either be Pinto or Abarientos. Kasi pag malas, yun, malas si RJ. I mean, I got nothing against RJ, but, pag championship at malas ka sa offense, dapat nakakatulong ka sa defense. Di ba parang parang yung role ni Pinto, ng mga past championships ng Hinebra, yun yung tulong ni Nards Yun yung tulong ni Nards. Si Pinto, drumive, supalpal. Si Amici, drumive, supalpal. So, anong gagawin mo? Predictable yung kahit si Amici na dedepensahan na siya. Dahil alam, mainit yung laro. So, having multiple threats on the floor na long and athletic, mag-iisip ngayon si Chot, sinong bibitawan ko sa mga to. Shooter lahat yon. At hindi lang yun hindi lang offense yun. Kasi Ralph ko offense, yung Abarientos offense, pero nasa na yung depensa mo. You need players that can help on offense, defense as well.
Kasi para hindi naman nasasagad si Japet ng tulong. Kasi naiiwan. Diba? And si Scotty, hindi nasasagad dahil may tulong si may tulong si Scotty pagdating sa defense. And ang isa pang point of view ko ron, bakit nung kung kailan malaki yung lamang, tsaka mo lang binalik si LA. Dapat pag start pa lang nung third quarter, binalik, nung alam mong nagrally, then nakabalik yung TNT, dapat binalik mo na si LA, malay mo makashoot si LA. Kita mo, nung huli mo na ginamit si LA, nagkaroon ng assist na maganda, nakashoot pa. So you should bring back LA kapag kakailangan mo talagang ibalik yung hindi kung kailan malaki na yung lamang, tsaka mo nang ibabalik si LA, too late na, hero na yun. Yun lang ang akin, no? Kasi nag-adjust yung TNT, having Kelly there. So kawawa naman si Japet at saka si Brownlee. Limited na yung touches nila, hindi na sila makascore dahil ang dami ng ginagawa ng dalawa. Yun yung fault kapag yun kasi yung kapag ino-over short yung rotation mo, napapagod yung player. Kaya mo, si RSJ, 48 minutes ang laro, napagod. Ano nangyari? Talo. 2 laro, talo. Nung nakapagpahinga, nanalo ulit. Kasi maganda na ulit ang laro niya. So, kung si RSJ prove na hindi mo siya pwedeng sagarin dahil nga tao lang din siya, mas lalo na tong Hinebra. Kasi si RSJ, hindi naman siya aangal Nagagalit pa nga siya pang nilalabas. Hindi magpapalabas yan. Kailangan i-pace mo sila para kailangan yung Hinebra got more players na pwedeng gamitin on defense and offense. Dapat pareho. May pakinabang sa offense, may pakinabang sa defense. Yun, Jeremiah Gray at saka si Jamie Malonzo. Kasi ganun din, kagambol ka na kay Malonzo. Kasi Malonzo can switch, can defend up until the number 3 position. At pwede siyang help side defense kay Poy Eram tsaka kay Kelly. Kaya niyang depensahan si Kelly pag si Kelly galing sa labas. Nangyari, sinong dedepensahan ni Japet? If Japet guards Kelly, libre na yung kasabayan ni Kelly sa loob. Pag binantayan naman niya yung kasabayan ni Kelly, si Kelly naman ang libre. So dapat may pumipick up sa depensa. Kaya ngayon Jeremiah Gray at saka tsaka yun din si Isaac Go. Si Isaac Go, yun. Pwedeng steady. Dribble, handoff, you shoot. Or pag may mismatch, puntahan mo. Marunong naman din magbasa yun. Sayang, na-injured Sipin mo na lang kung nandun si Go, hindi pa pagod si Japet. Tsaka si Go, hindi lalabas si Go, hahatakin niya yung depensa kasi may shooting siya So pag may shooting siya, yung rebounding pwede na sa Hinebra kasi wala na. Sigurado ko mahahatak na si Eram, si RSJ, hatakin sa labas yan. Kasi yun threat. Ang kaso kasi, parang ang laro kasi ni Team Con ngayon, yung 90s, gone are the days na pwede mong sagarin yung player. Wala namang problema sa Hinebra except na pagod lang sila. Kasi bago nitong Game 1, Hinebra is talagang sinagad sila ng SMB. So, dun sa dalawang team, mas pagod yung Hinebra. Hindi ko nga alam kung naghahanda na sila sa Gilas Lalo na yung mga maglalaro sa Gilas. Di ba?
So, yun lang po.